Dito naman tayo kay Ate Lynn Perez. Siyempre, ang fresh na fresh, young na young. Parang kapatid ko lang. So, sa usapang pangkalusugan. Yes, Ate Lynn. Thank you, Diego. Pero bagong lahat, siyempre, I just wanna say Bagong thank lahat, you kay siya lang Ate luma. Arlene Rason. Ayan, binigyan niya ako ng napakasarap na cake. Yan, so hi, Ate Arlene. Ngayong umaga, mga kasambahay, sa ating usapang pangkalusugan, pag-uusapan po natin ang diabetes pa rin dahil nga Diabetes Awareness Week. At kung kahapon ay nag-insulin, glucometer sila kuya para malaman kung ano yung kanilang sugar count. Ayan. Ngayong umaga, pag-uusapan naman po natin mga kasambahay, yung mga gamot na nagkakaroon ng maraming side effects, di ba? At mga kasambahay, ang diabetes kasi ay isang karamdaman kung saan yung blood glucose or sugar level ay masyadong napakataas. Nagmumula sa glucose ng mga pagkain kinakain. Sa mahabang panahon at ang sobra at kakulangang glucose sa dugo at iba pang maintenance drugs para sa diabetes ay nagiging sanhi ng mga seryosong problema or side effects. Pag-usapan na nga natin, Doc, itong mga gamot. Kasi di ba may mga... Good morning, Dr. Good morning. JM. Hi, how are you? Happy to be back here on Tuesday morning. Ayan. Okay, pag-usapan natin yung mga side effects ng mga maintenance medicines, no? Basically, before we talk about side effects, Yes. pag-usapan natin bakit kailangan uminom ng gamot sa diabetes. Oo, ang alam lang namin, Doktor, kaya kailangan ng gamot para ma-manage daw yung sugar level sa katawan. Tama ba yun? So sa diabetes, may asukal na umiikot sa dugo. Dapat yung asukal na to pumapasok sa muscles mo, or sa atay mo, or sa puso. Pero sa diabetes, nananatili lang siya sa dugo. Ikot lang ng ikot. Pag pinabayaan natin yan, magkakaroon ng complications. Sinisira ng asukal niyan yung katawan natin. Complications can include blindness, Yes. nasisira yung kidneys na kinakailangan mag-dialysis or transplant, nagbabara yung ugat sa puso, sa utak, sa paa, kaya mas mataas ang chance na magka-heart attack, magka-stroke, maputulan ng paa, pati mga nerves nasisira. Tsaka 'di ba yung madalas yung mga matatanda nagpuputulan sila ng paa? Kasi nagbabara yung mga ugat papunta sa paa. Sapagkat nagkasugat, hindi nang gumagaling ang sugat, wala nang oxygen, wala nang pagkain na nakakarating dun sa sugat. Oo. Dok, at lagi namin naririnig sa'yo na kapag po meron kang diabetes, lalong-lalo na yung diabetes type 2, Yes. kailangan meron ka ng maintenance medicine. Kasi sinasabi ngayon nila, Dok, di ba, ang diabetes walang cure pero it's manageable by drinking medicines. Isa sa kinakatakutan namin, syempre una, walang pambayad. Okay. Pangalawa, yung mga side effects na nararamdaman ng mga pasyente pag umiinom ng iba't ibang medicines na nire-recommend. So, something else have to remind is that diabetes is a long-term disease. Forever na ang diabetes. Pwede tayo gumawa ng paraan para makontrol ang blood sugar. Pero pag natigil yung mga efforts na to, tataas naman ang sugar mo. Kailangan natin sabihin niya kasi ibang patients nakikita, ay normal na ang blood sugar ko. Titigil ko na yung gamot, di na ako babalik sa doktor, kakain ako ng marami. Hindi ganyan ang diabetes. Long-term disease talaga ang diabetes. So, kailangan talaga niya ng maintenance para maiwasan yung mga complications. Yes. Dok, yung maintenance medicines na binibigay nyo, may mga side effects. There's potential side effects. But remember, the benefit of taking medicines is always much higher than any side effects that you can get from the medication. What are the side effects na pwedeng makonsider, maramdaman ng pasyente? We talk about the common medications muna. Exactly. So, ang pinaka-common na gamot sa diabetes, yung metformin. Yan talaga ang first-line medicine for any type 2 diabetes. Magandang metformin. Aside from nakakapagpababa siya ng sugar, nakakapagpayat siya, ibang may fatty liver, gumaganda ang liver test nila. Tapos yung mga chance for cancer, alam natin ang mga diabetic patients na uminom ng metformin, mas mababa ang chance magka-cancer kaysa sa mga diabetic patients na hindi uminom ng metformin. Yung ibang patients lang, sinisikmura sa metformin. Oo nga. Yung iba naman nagda-diarrhea, Is it because constipation. the way they drink it, hindi ba kailangan may laman yung tiyan bago nila inumin yung mga gamot It's really nila? naturally irritating sa gastrointestinal tract. It's better tolerated if you take it after a meal. After a So we should meal. tell our patients take it after breakfast or after lunch or after dinner. Para mas mababa yung chance na magka-side effects. Kailangan ba maraming laman yung pagkain o yung tiyan? Or pwede lang na kumain ka libaw ng crackers tapos uminom ka? Yung normal na kain man naman. Kasi baka may sadya kang kumain ng marami, talagang tataas ang blood sugar, Yung iba kasi magtataba ka. nagka-crackers lang di ba? Pwede na rin yun, Dok. Pwede na Basta rin may yan. laman yung tiyan. And ang kailangan malala sa metformin, yung side effects are dose-dependent. Ibig sabihin, pag mataas yung dose mo, maaaring mas marami kang side effect. Pero pag binaba yung dose, maaaring mawala yung side effects. So, very mild. Yung ibang patients, a few days lang nagsumasakit ang tiyan or nagda-diarrhea. Yung iba, nag-develop ng metallic taste. Pero after a few days, parang nagbabago yung panlasa, parang may baka. Pero after a few days,
nawawala eh. Dok, di ba may mga steroids din yung ibang mga gamot para sa diabetes? Di ba isa sa mga kinakatakutan pag steroids? No. Masama daw pag marami, tapos ano? No, we don't have steroids. Wala. In fact, ang steroids, ang side effect niya, nakakataas ng blood sugar. Okay, So, kung may mga nagtitreat ng diabetes, parati kami natatakot pag may steroids na ibibigay yung ibang doctor sa patients namin kasi nagwawala ang blood sugar sa steroids. Merong mga gamot, Dok, na pagka iniinom mo, masakit naman yung ulo mo. Dok, may mga ganon. Okay. Paano pagka yung mga ganong medicines na tinitake mo? Parang iba yung pakiramdam mo. May mga ganong medicines na pag No. nagtitake ka, iba yung pakiramdam mo, Dok. Now, if you can't tolerate the medicines, you have to go back to your doctor for a change of medications. Kasi ibig sabihin, You might be getting side effects from it. Now, headache is a very rare side effect for diabetes medications. But if you do get headache, then you have to see your doctor. Baka kailangan niyang palitan yung gamot. okay, ibig sabihin hindi ka compatible dun sa gamot mo. Ano pa ang mga possible na side effects na pwedeng makita sa isang Sa ibang gamot, katulad lalo na pag insulin, or sa mga gamot na tinatawag na sulfonylureas, bibigyan kita ng example sa glimepiride, glibenclamide, gliclazide, or glipizide. Side effects of these medications is that your sugars, minsan sa gusto natin maging normal, maaari namang sumobrang baba ang blood sugar. We call that hypoglycemia. If your blood sugar goes too low, you might start to feel very hungry. Pinagpapawisan ng malamig. Nainig yung kamay, kinakabahan, nalalamigan, nahihilo. nahihilo. So pag ganyan, kailangan mo talagang kumain ng matamis. Pag ganyan ang naramdaman mo. It's a known side effect, so you have to be careful. So wherever you go, dapat may dala kang candy na matamis. Para pag nakaramdam ka ng sintomas na parang mababa na ang asukal ko sa dugo kasi hindi pa ako nakakain, 2 o'clock na ng hapon, baka kailangan ko na mag-candy. So, ibig sabihin yung iba, mataas yung count ng sugar mo sa dugo. Pero, pwede rin siyang bumaba anytime because of with the medicines that you're taking. Minsan, maaaring sumobrang baba eh. Is it because mali yung ininom mong type ng medicine? It might be possible? a natural side effect of the medication. Oh, okay. Pag masyadong madalas na nangyayari, baka kailangan bawasan yung gamot mo. Some patients will say, parang once every 2 months na ako nakakaramdam ng ganito, lalo na pag miss ako ng meal or pag nag-exercise ako. Pero kung bihira lang naman, tapos dahil lang may reason, tuloy lang ang gamot. Pero pag madalas, Doc, 3 times a week, nangihina ako, kailangan kong kumain. Minsan nagigising ako ng 2:00 ng umaga, pawis na pawis kasi gutom na gutom. Pag chinek ko yung sugar ko, 50 lang. Baka kailangan i-atras yung gamot niyo. Baka masyadong matapang. We have to lessen the dose of the medication. Okay. Doc, may mga gamot daw na nakakataba. Yung bang mga gamot for diabetes can cause... So insulin, and yung mga nabanggit kong gamot kanina, yung mga sulfonylureas, yes, nakakataba. But very mild lang. That's why you have to work extra hard to lose weight if you are on these medications. So, hindi ibig sabihin na under medication ka, wala ka ng diet, wala ka ng workouts, wala ka ng exercise. Kailangan hand in hand yun. The foundation of any type 2 or type 1 diabetes treatment is still the lifestyle. So, diet, exercise, and weight loss. Hindi porket may gamot ka na, license to eat na yan. Oo, correct. Ibang patients kasi, naka-insulin naman ako, kakain na ako ng marami kasi gaganda naman ang sugar ko, may tablets. So, the foundation of any treatment is still the lifestyle changes, diet, exercise, and weight loss. Ito, Doc, last na lang to kasi marami, syempre sa ating mga kasambahayang nakaka-miss out ng medicines. For example, once a day ka dapat umiinom tapos naka-miss out ka ng 1 day. Does it mean on the second day, dalawa yung iinumin mong gamot? Or do you have to go back to the isang gamot lang ulit? Parang i-disregard mo lang yung hindi mo na inuman. Disregard lang. Oh, disregard kasi if you take too much of the medicines on the second day, at least for diabetes, baka sumobrang babang sugars mo. Ano ang pwedeng mangyari sa kanila, doctor, pagka hindi lang isang araw, mga 2 araw, 3 araw na nami-miss out na nila yung kanilang medicine? There's a higher chance of developing the complications of diabetes earlier. Okay. So itong umikot na asukal sa dugo, sinisira talaga yung katawan eh. And the more your body is exposed to high blood sugar, the sooner you will get the complications of diabetes. At yun nga ang matinding reklamo ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may sakit na diabetes, yung complications po na nararamdaman nila. Ini-ignore na lang nila yung sugar level dun sa katawan nila. Ang pinapansin nila yung paglalabo ng Kasi hindi na naramdaman yung pagtaas ng blood sugar. Yan ang problem sa diabetes. Hindi naramdaman, walang naramdaman ng symptoms in the early stages. That's why it's important to get tested. Kahapon, nagpakita si Dr. Fernando, nag-check ng blood sugar. Mas maganda if you go to a laboratory for a serum blood test. Pero hindi naman everyday yun. Di ba yung sa prick test parang pwede everyday? Pero yung sa laboratory, If it's normal, once a year.
Once a year. If it's normal, once a Yung iba nga year. every 3 years eh. Oo. If it's slightly elevated, every year dapat. Okay. Alright. So, ang inyo pong mensahe, mga Dr. JM, sa ating mga kasambahay na umiinom ngayon ng mga diabetes drugs. Okay, huwag kayong At, matakot uminom ng natatakot. gamot sa diabetes. The benefits of taking medicines will always outweigh any potential side effects. Hindi nakakasira ng kidneys and ng liver yung mga gamot natin sa diabetes. Matagal na nasa market yung mga ito, matagal nang pinag-aralan. There's a very, very low chance of causing kidney injury or liver injury. Pero of course, if you already have a kidney problem or a liver problem, bawal nang gamitin yung ibang tablets. Kaya insulin talaga. But don't be afraid to take them long term. They will save your body. Diabetes will get to your kidneys first or get to your liver first before the medicines will. Ayan. Oo nga, dapat pati monitored kayo ng inyong mga diabetologist. Yes. Yan. Na katulad ni Dr. JM ko para talagang kontrolado ang inyong mga sugar levels. Okay, Doctor, you have a show that you wanted to promote. Of course, and of course, show natin yung yan. show natin pala yan every Sunday, no? 7 So to 8 every Sunday, ng umaga. 7 o'clock to 8 o'clock in the morning, please watch us on Doctors on TV. Yes, and also this coming Tuesday, we're gonna be having our Bosho Clinic again, ano? Okay. Every first Tuesday of the month, it's thyroid clinic. Kaya kung meron kayong mga hyperthyroidism, hypothyroidism, may mga bukol kayo sa thyroid, may mga bosyo, pwede kayo pumunta sa clinic ni Kuya. At this Tuesday, August 5, registration starts at 5 o'clock in the morning at the clinic ni Kuya. Ayan, libre po ang consultation, libre ang biopsy. May biopsy. And then sometimes we have medications. Yeah. Depende sa donation ng staff. Ayan, salamat po na marami, Dr. JM po, ang ating pong endocrinologist and of course, one of the hosts of our program, Doctors on TV. Salamat!